Sino ba naman ang ayaw ng pera? 'Di ba? Lahat tayo mukhang pera kasi ang mundo hindi talaga iikot kung wala kang pera. Kaya naman ikaw being affiliate, aba naman, tuwang-tuwa ka dun sa mga products na malalaki ang komisyon. By the way, Sweet Joy here. Ayan, 2 years na affiliate, naka-experience ng maka 6 digits pero bumagsak pa rin ang sales. So, nandito tayo. Disclaimer lang, hindi tayo kagalingan. Obvious ba? Bumagsak tayo ang sales natin, ang earnings natin. So, nandito ako para mag-share ng mga experiences ko na sana hindi nyo nagawin para maiwasan nyo nang gawin para pag nag-earnings kayo, nagkabenta kayo, magtuloy-tuloy. Hindi kagaya ko na nandun na, bumagsak pa. So, sabay-sabay ulit tayong umangat kasi parang nag-back to zero ang mima ninyo. Oo. So, yun na nga. Ano ba yung sinasabi ko? Nalibutan ko na. Wait lang. So, yun na nga. Mukha nga tayong pera, di ba? Kaya anong nangyayari, masyado tayo dun sa mga products na malalaki ang komisyon. Di ba? Sobrang focus mo. Gusto mo yung mga products na malalaki ang komisyon. Bakit naman hindi, di ba? Bongga nga yun. Kasi kahit nag-promote ka, may napanood pa ako dati na video, okay lang daw na mag-focus ka dun sa product na malaki ang komisyon, tapos i-promote mo. Kumbaga, magpo-promote ka man ng 50 pesos, tapos mas malaki pa sa 50 pesos yung commission, at least kahit makaisang benta ka man lang, bawi ka na, gets nyo? So, doon masyado ako nag-focus sa ganun, yung sa malalaki ang commission ng mga products. Not knowing, kaso, ang system nito, buti sana ako nakabenta nga kahit nagpa-promote, hindi nga, kasi medyo mahal nga yung item, kaya hindi siya masyadong bilihin, medyo limited lang, may certain market ka lang, kaso hindi nga siya hindi siya, ang tawag dito, hindi siya affordable, kaya hindi talaga siya for everybody. Hindi siya madaling bilhin, kumbaga. Kaya nangyari, wala. Lalo ka na wala ng benta. Kaya okay din pala, nahaluan mo ng products mo. O ayan ha, basta i-follow mo na ako para ma-remind ka. I-follow mo ako para ma-remind ka dun sa mga bagay na hindi mo dapat gawin at dapat mong gawin sa pag-affiliate. So, eto na. Doon na tayo sa dapat gawin. Dapat pala, meron ka rin mga products na medyo saleable, affordable, diba? Kumbaga, pangmasa. Tapos, ang maganda pa nito, yung mga products na for general patronage, parang ganon. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, pwede sa medyo, for example, tumbler, di ba? Pwede sa babae, pwede sa lalaki. So, depende lang siguro sa color. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, pwede sa medyo estudyante, pwede sa nagtatrabaho. Kumbaga, mas malaki yung market niya, mas more chances of winning, more chances of sales and earnings. Kaya hindi puro malalaking commission na products ang tututukan mo. Haluan mo rin yung mga products na madaling mabenta para at least meron kang products na bumabenta, nahahatak yung ibang mga videos mo, napapanood yung ibang mga videos mo, nahahatak pati yung mga products mo na mamahalin, yung mga videos mo na may mga mamahaling products. Ganon. So, yun lang. Sana may natutunan ka and good luck sa pag-affiliate kung may natutunan ka at kung gusto mo ng mga ganitong tips, mag-comment ka, mag-heart ka, i-follow mo na rin ako. See ya!